Pinilit ni Carlos itong si Dax na magsalita kung nasaan nga ba si Moira dahil malakas ang kanyang kutob na maaaring may ginagawa na naman itong kapaplangan. At hindi nga siya nagkakamali dahil maya-maya lamang ay biglang tumawag itong si Kelly na lapis na nagpapanik at humihingi ng suklolo dito kay Zoe. At dito nga'y maririnig nila ang buong pangyayari sa yate kung saan narinig din nila ang pangalan ni Moira. Kung kaya't alalang-alala itong si Zoe. Naman, wala na ngang sinayang na oras pa itong si Doc Carlos dahil alam niya na nasa panganib ang buhay nilang lahat sa yate na iyon. Kung kaya't matapos ngang isinalaysay ni Zoe kung saan naroroon sila, ay agad na nagmamadali itong si Doc Carlos para puntahan ang naturang isla. Sa kabilang banda, labis na nga silang nag-alala, maging itong si Lynette at itong si Giselle. Di na nila alam kung ano ang kanilang gagawin dahil kahit anong gawin nilang pagtakas ay wala silang malulusutan sapagkat ang buong yate ay napalibutan na rin ng mga tauhan nitong si Moira. Kung kaya't nahihirapan sila, lalo't panay pana, tinututukan sila ng baril para manatili lang sa isang pwesto. Mas lalo pa silang mangamba dahil nung makita na nga na ang bomba ay kinabit na nga dito kay Lynette. Wala na ngang nagawa ang lahat kundi umiyak na lamang at magdasal. Inaantay na lamang nila ang oras kung kailan na nga sasabog ang bomba. Bilang banda, mapapalingon nga itong si Giselle habang tinitingnan ang paligid. Dito'y kanyang mapapansin na merong nawawala sa kanilang grupo at itong kanyang anak nga na si Justine at itong si Annalyn. Kung kaya tatanungin nga niya itong si Moira. Subalit agad namang sasagot itong si Moira na huwag nang magsayang ng panahon na hanapin pa ang mga ito dahil malamang nalunod na ang mga ito or kinain na ng dagat dahil nagsitakas nga ang mga ito at pinagbabaril ng kanyang mga tauhan. Ngunit ang hindi nila alam na kahit na itong si Annalyn ay hindi marunong lumangoy ay nagawa itong iligtas ni Justine dahil sanay pala itong lumangoy at sanay din sa dagat. Kung kaya't malaya silang nakatakas mula sa mga kamay nitong si Moira. Samantala, labis nang nalulungkot at naiiyak ang lahat dahil ilang minuto na lamang ang inaantay at sasabog na nga ang bomba. Kung kaya't natataranta na ang lahat. Subalit mabibigla nga ang lahat sa biglaang pagdating nitong si Doc Carlos kung saan nakasakay nga ito sa jet ski at agad-agad pagdating ay nagmamadali na inakyat na nga ang yate. Tuluyan kayang maliligtas ni Doc Carlos silang lahat o masasawi kaya si Moira o ito na kaya ang kanyang katapusan. Abangan sa abot kamay na pangarap.